Okay, so good morning. Ngayon ay March 25. Nandito pa rin tayo. Wala pa tayong hina-harvest. Pero after 6 days, ito na yung mga ready for harvest. Dapat natin. So, hindi pa sila ganun kalaki siguro sa in-expect ko. Pero, lagi ko pwede na after 6 days, ready to harvest na talaga sila. So, itong una muna, February 16, na nilalagyan natin ng foliar. Every day or every other day, mga ganon. So, ito naman, February 20. Ito, February 16, na i-harvest na natin sa katapusan sa March 21. So, March 31. So, yun yung 45 days niya. So, yan. Lumaki naman siya, kahit partial sunlight lang tayo dito. So, goods pa rin naman yan. And, malalaman na natin yung timbang after natin siya ma-harvest. So, ito, yung tinanim natin ng March 1. Yan. Ito naman, March 6. Dalawa yan, pero meron pa tatlo doon. At ito pala, itong talong na to, di ba nag-branch out siya dyan? Nagpa-flower na siya doon, no, banda doon, sa kabilang tangkay. Dito sa isang tangkay, wala. Tapos ito ang scamander natin, red crystal, na tinanim nung February 25. So, 1 month na siya. Yan. Ay, almost 1 month. Mga 2 days na lang, 1 month na siya. So, ito naman ang ating Olmedi. Tinitingnan ko kasi kung may insekto kasi ako nakikita dun eh. Kaya chinecheck ko kung may mga uod. Pero, mas i-double check ko mamaya. So, ayan. So, ito naman, ito yung mga Black Simpson natin. Siguro iba na mamamatay na. Pero anyway, meron naman tayo dito. Ito yung medyo pinapalaki natin. Pero hindi naman sobrang laki siguro. Pero sinusubukan natin siyang palakihin. Pero yun nga, nagtanim na ako niyan dati. Medyo leggy siya dito. So, kulang na kulang siya sa araw. Kaya ganun. Ito. Ganun pa rin naman. Pero yun pala yung nutrient solution ko dito. Nilipat ko na ng pwesto. Kasi since naaarawan siya, minsan may nakikita akong parang lumot. So, kaysa tumagal, nilagay ko na lang siya mas shaded area na hindi talaga naaarawan ng diretso. Dito kasi medyo partial na aarawan yung nutrient solution. So, ito naman yung mga seedlings natin ng Thai basil. Mukhang ito, madededs. Tingnan natin. So, mamaya magta-transfer din ako ng mga Thai basil. At yung pagta-transferan natin ay ito. Yan. So, may lupa pa ako doon. So, okay. Ito. Palagay ko ang hindi tutuloy, ito, tsaka yun. Ayun o, nalanta na siya. Tsaka kung hindi ko sure kita sa video, pero yung pinaka-stem niya, parang nabubulok na. Mabubulok na, parang ganun. May sign na siya ng ganun, rotting, kumbaga. So, ayan. Tingnan natin kung ano mangyayari sa kanya. Pero, yung iba naman, goods. Siguro mag-bottom water ako dyan. Lalagyan ko lang naman yung tubig, mga ganun, kataas. Yan, halos sakto lang dun sa slit nila o yung butas nila sa gilid. Tapos, sisip-sipin nila yon, yun na. Nakadilig na sila. Okay. So, dito naman, Rico, nantog pa ako. So, ito yun, may mga bago na namang maliliit na bunga. Tapos ito, hindi ko sure kung kita sa video, pero ito itong dulo. Medyo ito red na to eh. Pero ang liit. Kaya sa palagay ko, kung hindi naman lalaki yung bunga niya, dahil na rin sa kung paano yung situation dito, tas kung paano yung pinaglalagyan niya. Kung hindi rin naman ganun kaganda yung magiging bunga, ay ititigil na rin natin to. Pati yan, ititigil na rin natin. Gagawan na lang natin ng ibang itatanim na mas mapapakinabangan natin. So ito, yung talong natin ay may bulaklak. So tingnan natin kung magtutuloy yan. So tuloy-tuloy lang din naman ang ating mga halaman dito. At palagay ko ito all goods na. Hindi ko sure kung kagat to ng insekto.
or ng ibon. Palagay ko hindi ibon to kasi kung ibon yan, ay sorry, hindi mo pala kikita ito. Yan. Kung ibon yan, wala na yung tangkay. Yan. So goods naman sila. Ito nga pala nilalagyan ko rin ng foliar to. Yan. Ni-spray natin ng foliar para mas lalo siyang lumago. Mukhang goods naman. Mukhang goods naman naging experience natin dyan. Tapos yung tubo nga pala na nandito, nabilhan ko na siya ng end cap. Pinapatuyo ko na lang. So baka mamayang hapon magpalit na tayo dyan. Hopefully wala siyang leak. Kung meron man, bahala na. O ano naman magiging temporary solution natin doon. Kasi maliban dun sa basil na itatransfer ko mamaya, meron akong kailangan i-transfer na lima or apat yata na seedling scamander, yung red lettuce natin, red crystal lettuce. Wala na akong pagtatanaman. Kung nakita nyo naman, puno yung pinaglalagyan natin doon. So kailangan ko na siyang gamitin. So buti nga umabot yung end cap. Ito, pakita ko. Okay, so ito siya. So nilagyan ko pa lang ng sealant So pinapatuyo ko. Siguro mamayang tanghali, lalagyan ko na siya. Yan lang. So hopefully, mag-okay siya. At wala namang leak na mangyari. At magtuloy-tuloy na. So yan, may end cap na siya dyan. Tsaka dun sa kabilang dulo. Para kung kailangan natin siya linisin, medyo madali-dali na rin naman siyang gawin. Yan. So 10 butas yan. So 10 lettuce ang pwede natin ilagay dyan. So sa sakto na yon, kasi pag harvest ko nun sa 31, yung susunod na itatransfer natin aabot na para doon. So posible pwede tayo magdagdag at least ng mga itatanim, or yung ibang naiisip kong itanim din ang ilalagay natin kasi magkakaroon tayo ng space para sa taniman. Tapos ito nga pala, may taninim akong chives. Mukhang hindi siya sanay nang nakababad lang sa tubig habang buto pa. And based dun sa nabasa ko, mahirap siyang yung sitwasyon niya in terms of transplant. Pero posible rin yung pagkakababad ko sa kanya masyadong napabilis. Kailangan inantay ko muna siya mag-germinate. Siguro mga 2 weeks. Mag-germinate muna siya doon bago ko siya ilagay doon sa nutrient solution. Siguro ganun, medyo nabigla lang din. Sinabay ko kasi yung pag-transfer sa kanya sa mga cucumber, tsaka cherry tomato, tsaka yung bell pepper, which is less than a week lang. So iba siguro pag herbs. Although itong mga basil natin, after 4 days, tinatransplant ko na yan. Or nilalagay ko na yan sa nutrient solution. Wala namang naging issue. Pero yun nga, depende siguro sa herbs na tinatanim. So ayan, yun yung mga paggagawin ko ngayon. So after nitong video, baka magdilig ako. Ito definitely lalagyan ko to. Pakita ko na nga sa inyo. Wait lang. Wala akong tubig. Okay, so ito ay tap water lang na napasingaw natin. So lagay ko lang ng tubig. Yan. Yan. Mga ganyan lang. Basta lang malagyan sila ng tubig sa ilalim. Tapos ito pa. Yan. Ito namang kabila, lagyan ko na lang din. Pero yun lang naman yung ginagawa ko ngayon dito. And update ko na lang kayo susunod. So hopefully may mga good news pa tayo dito. And may ma-share pa ako sa inyo. Yun lang. Bye-bye.